Alright, ito'y mula kay Sa Iyong Araw. Meron daw isang malaking propesiya ng Biblia sa Pilipinas ang nag-uumpisa na, ngunit hindi ito nakikita ng mga Pinoy. So pag-usapan natin 'to mga tol at talakayin natin. Pero panoorin natin 'tong video ni Sa Iyong Araw mga tol. Siyempre bibigyan natin 'to ng reaksyon, opinyon, komentaryo, kritisismo at kung ano-ano pa. Samahan ninyo ako mga tol. Puwede rin kayong magbigay ng inyong opinyon at reaksyon sa comment section sa ibaba. Pero bago natin 'to simulan, syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Sa Iyong Araw. Nakalagay po ang link ng videong panonoorin natin sa ibaba para if ever gusto mo panoorin siya nang walang nagre-react katulad nito, pwedeng-pwede niyo pong puntahan. Pero kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng reaction video para syempre nakakapagbigay tayo ng kanya-kanya nating opinion at reaksyon, ay pwede mo kong i-subscribe syempre at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Ito ay may kinalaman sa ating bansa mga tol. At the same time, ito ay may kinalaman din sa Bible. So pag-usapan natin to mga tol, wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Habang papalapit ang eleksyon sa Pilipinas sa taong 2025 sa buwan ng Mayo, Malapit na nga, no? nakikita natin ang matinding tunggalian at alitan sa politika ngayon. Di naman bago yan. Every time na nalalapit ang eleksyon, every time na papalapit ang eleksyon, kahit yung mga dating magkakaibigan, nagbabangayan, o yung dating magkakaaway, nagkakampihan, mga tol. Ganyan ang eleksyon eh. Ganyan talaga eh. Ang pamilya Duterte at ang mga Marcos ay kumakatawan sa dalawang makapangyarihang paksyon, habang ang mga oposisyon ay hamon sa kasalukuyang administrasyon. Ang mga tensyong politikal na ito ay sumasalamin sa mga tema sa Biblia tungkol sa giyera at alitan. Ang kwento nito ay naglalahad ng mga pangunahing tema at talata sa Biblia na may kaugnayan sa giyera politikal, na binibigyang diin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, ang katotohanan ng mga alitan, ang tawag sa kapayapaan, katarungan ng ating Panginoong Diyos at ang kahalagahan sa pagtitiwala sa plano ng ating Panginoong Diyos. Ano nga ba ang binabanggit ng banal na kasulatan? Eto lang mga tol kapag ang bawat tao, lalo na yung mga politiko, tumatakbo, ay ang pangunahing layunin nila mga kapatid is paglingkuran ang bayan. Di ba? Halimbawa, lahat sila, mga tumatakbo, ang gusto talaga nila is maglingkod sa bayan, magbigay ng tapat na serbisyo, na service. Walang ganitong mga labanan. Pero pag ang gusto ng mga politiko, mga tol, is maupo sa posisyon kasi gusto nilang bawian, yung gusto nilang bawian, gusto nilang gantihan, yung gusto nilang gantihan, o kaya meron sila mga personal agenda at interest mga tol, ganito nangyayari, agawan sa pwesto. Kasi kahit hindi ka naman nakaupo sa posisyon mga tol, pwede kang tumulong sa bayan eh. Sa totoo lang kahit maliit na paraan mga tol, makakatulong ka sa bansa at sa bayan mo. Pero tignan mo tong mga to, naglalabanan sila para sa posisyon. Hindi ganun kalakihan ang sweldo niyan mga tol. 'Di ba? Pero mas malaki kasi yung posible mo talaga makuha at saka iba pa rin 'pag ikaw ang nasa kapangyarihan mga tol, kontrolado mo ang lahat. Kailangan lang talaga natin mga tol ng mga tapat. Pero tignan mo kung ano nangyayari dito sa ating bansa. 'Di ba naglalabanan sila mga tol. Minsan kahit magkakamag-anak, nagsisiraan, naglalabasan ng baho. Kala ko ba tungkol sa bayan? Kala ko ba para sa mga Pilipino, para sa bayan? Bakit ganun kayo kadesperado, 'di ba? 'Yan makikita mo mga tol, mapapansin mo. Patungkol sa mga alitan sa loob ng gobyerno. Mapapansin mo pa nga tol kung talagang para sa bayan kapag nalalapit na eleksyon, eto hindi na bago sa ating lahat 'to. Kitang-kita natin 'to. Pag bago mag-eleksyon o kaya ilang buwan bago mag-eleksyon, napakaraming kalsadang ginagawa. After election wala na, iniwan ng nakatambak. Parang kumuha lang ng budget 'no? Ito ba ang isa sa mga pangyayari sa huling kapanahunan? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. At yung banda dun sa sinabi ni Sa Iyong Araw, ito ba ang mga pangyayari bago ang huling kapanahunan? Well, tayo lahat ay nasa huling kapanahunan na kung pagbabasehan natin yung mga propesiya at mga palatandaan na nakasulat sa Bible. Pero yung mga ganitong pangyayaring awayan sa politika, kahit naman nung mga bata pa tayo, ganyan na eh. Diba? Panahon pa lang ni Marcos Senior mga tol, awayan sa politika na yon mga tol. Diba? Ano pa kaya ngayon? May social media na, lahat may opinion. Inilalahad ng Biblia ang kapangyarihan ng Diyos sa mga bansa at kanilang mga pinuno. Sa Daniel 2 verse 21 nakasulat,
Siya ang nagpapalit ng mga panahon at pagkakataon, nag-aalis at naglalagay ng mga hari. Siya ang nagbibigay ng karunungan sa marurunong at kaalaman sa mga may unawa. Ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ay may kontrol sa pagtaas at pagbagsak ng mga pinuno ayon sa kanyang plano. Gayon din sa Kawikaan 21 verse 1 sinasabi, ang puso ng hari ay parang batis ng tubig sa kamay ng Panginoon. Inihahatid niya ito saan man naisin. Ipinapakita nito ang kakayahan ng Diyos na gabayan ang desisyon at kilos ng mga pinuno upang matupad ang kanyang layunin. Sa panahon ng politikal na kaguluhan, tulad ng matinding tunggalian sa pagitan ng pamilyang Duterte at mga Marcos, ang mga hamon ng oposisyon sa kasalukuyang administrasyon, pinapaalala ng mga talatang ito sa mga mananampalataya na kahit gaano pa kagulo ang mundo, ang Diyos ay nanatiling may kontrol. Tinuturuan tayo ng mga talatang ito. Wait lang hindi nangangahulugan na ang Diyos ang may control is masasabi na nating mabuti ang mga pinunong nakaupo, mga tol. Minsan kasi, mga tol, hindi lang sa hari o hindi lang sa pinuno, mga tol, ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Kundi doon din, mga tol, sa mga aral na makukuha natin at mga lesson. Kasi ang pinakamahalaga talaga sa lahat, tumingin ka sa Kanya, sa Panginoong Diyos. Hindi sa kung ano ang kayang gawin ng tao. Posibleng meron siyang posibleng may maupo diyan na hindi mabuti, masama, salbahe, mga tol, diktador. Hindi nangangahulugan Diyos ang kumokontrol doon dahil kaya siya naging diktador, hindi. Minsan ipinapakita niya sa mga taong bayan o taong bayan na lahat tayo meron tayong free will. 'Di ba? Lahat tayo meron tayong free will pero lagi nating pipiliin, mga tol, kung ano yung nasa ikabubuti. 'Di ba? Huwag tayo magpapasilaw sa pera, huwag tayo magpapasilaw sa pangalan o sa apelyido, huwag tayo magpapasilaw sa kung ano-ano mang mga bagay kasi tao 'yan eh. Nagkakamali 'yan. Ang tignan lagi natin, mga tol, yung mga aral na pwedeng maging gabay natin sa pagpili natin ng iluluklok natin. Kasi kapag hindi natin tinignan yung mga gabay na ibinigay ng Panginoong Diyos, mabuting tao, walang, alam niyo yun, talagang mamamali tayo ng desisyon, okay? So, nililinaw lang natin hindi porket sinabi na ang Diyos ang gumagabay o kumokontrol ng mga pinuno natin. Eh paano pag ang pinuno natin diktador? Paano kapag ang pinuno ng isang bansa is salbahe? Ibig ba sabihin siya ang Panginoon Diyos ang kumokontrol do'n? Hindi binibigyan tayo lahat ng free will natin pero dapat makita natin, matutunan natin na kapag hindi natin sinunod ang gabay, hindi natin sinunod yung tamang proseso, mga tol, mamamali talaga tayo ng daan. Tayo ang pumipili ng kamalian. Na magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Alam na kaya niyang gabayan ang mga pinuno at bansa ayon sa kanyang kalooban. Ang pagtitiwalang ito ay nagbibigay ng kapayapaan at katiyakan. Problema, 'di ba, may mga pinunong hindi naman naniniwala sa Diyos, mga tol eh. Halimbawa si Xi Jinping, mga tol, ng China, naniniwala ba 'yon kay sa Panginoong Diyos? Hindi eh. Sa gitna ng kawalan ng katiyakan sa politika. Minsan diyan nalilito ang mga tao, mga tol. Kaya isipin niyo bakit kaya may mga kurakot na mga tao pero sila ang yumayaman na kung titignan mo, bakit sila parang sila nabe-blessed? Bakit sila ang bakit sila ang parang maginhawa ang buhay, masaya ang buhay? Kung titignan natin yung mga material na bagay at kung magpapakatao ka, malamang talaga yun ang maiisip mo. Pero kung titignan mo, no, hindi ba ito'y pinapakita ng Panginoon Diyos sa'yo para subukin ka kung gaano ka katibay? Ikaw ba masisilaw sa pera para gumawa ka rin ng masama kasi nakikita mo yung taong yun umaasenso, umuunlad? O mga hawak ka sa gabay ng Panginoong Diyos na kahit mahirap ka sa mundong ito, basta alam mo ligtas ang kaluluwa mo. 'Di ba? Kasi parang gano'n 'yan, mga tol, pagsubok sa ating lahat 'yan eh. Anong gusto mo? Kayamanan dito sa lupa pero impyerno ka? O okay na okay ka lang pero alam mong magpapalain ka at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan? Lahat 'yon, mga tol, lahat 'yon na ipapakita sa atin 'yan para tayo magkaroon ng good choice at tayo'y matutong sumampalataya sa Kanya. Hindi porket nakakakita tayo ng mga taong umaasenso at umuunlad, iniisip natin agad blessed sila ng Panginoong Diyos. Hindi gano'n 'yan, mga tol. Hindi tinatago ng Biblia ang katotohanan ng mga giyera at alitan.
Sa Mateo 24 verse 6 to 7, malinaw na inilalarawan ang mga palatandaan ng mga huling araw. Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga lingaw-ngaw ng mga digmaan, ngunit huwag kayong mababahala. Ang mga bagay na ito ay dapat mangyari, ngunit hindi pa ito ang wakas. Magtitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng mga tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Nangyari na lahat yan. Ang talatang ito ay nagsasabing hindi maiiwasan ang mga alitan at sakuna at hinihimok ang mga mananampalataya na manatiling matatag at hindi mababahala. Si Santiago sa kanyang sulat ay tumutukoy sa mga ugat ng alitan. Sa Santiago 4 verse 1 to 2, tinanong niya, ano ang sanhi ng inyong mga pag-aaway at paglalaban? Hindi ba't ang mga iyon ay mula sa inyong mga pagnanasa na naglalaban-laban sa inyong kalooban? Nagnanasa kayo, ngunit hindi ninyo makamtan ang inyong ninanais, kaya't kayo pumapatay. Nag-iimbot kayo, ngunit hindi kayo makamtan ang inyong hangarin, kaya't kayo nagkakagalit at nag-aaway. Dito tinutukoy ni Santiago ang mga pagnanasa ng tao bilang sanhi ng alitan. Ang pananaw na ito ay hamon sa mga mananampalataya na suriin ang kanilang sarili at tugunan ang mga loobang labanan na nagdudulot ng labas na alitan. So, bigyan tayo ng example sa small scale lang. Ikaw bilang tao mga tol, meron kang mga ninanasa. Sa trabaho mo, gusto mo ma-promote. Diba? Kasi gusto mong magkaroon ng mas mataas na sahod para maiahon mo yung pamilya mo sa kahirapan. Pero dahil sa sobrang pagmananasa mong yun, meron kang dalawang choice. Pagtrabahuan mo maigi at tanggapin mo kung ano magiging resulta, o manira ka ng kapwa, manapak ka ng ibang tao, manghila ka pababa, 'di ba? Para maabot mo yung nais mo, 'di ba? Small scale example 'yan mga tol. Ganyan din sa mga malalaking bansa. Gusto nila sila maging pinakamakapangyarihan, gusto nila makontrol nila lahat ng kayamanan, 'di ba? Humahantong tayo sa labanan. Tulad ng mga ambisyon at pagnanasa na nagiging sanhi ng mga politikal na tunggalian sa Pilipinas. Yan, sa politika, 'di ba? Pwede kang tumakbo na may tapat na hangarin. Kung hindi ka iboto ng mga tao, okay lang, tumulong ka kahit wala ka sa posisyon kasi yun naman talaga gusto mo eh. Pero hindi ganun mga nakikita natin mga tol. Gusto nilang tumakbo, gusto nilang manalo para mapunta sa kanilang kapangyarihan, para may mas marami silang magawa dahil na may kapangyarihan nga sila. Kahit na anong gawin nila mga tol, basta manalo lang sila, kaya siraan nila yung gusto nilang siraan, 'di ba? Alam mo 'yun, magsabi sila ng mga masasama laban sa kapwa nilang kandidato. Ganyan ang nakikita natin dito sa Pilipinas dahil ngayon sa matinding hangarin nila. Sa gitna ng kaguluhang giyera ng politika, patuloy na tinatawag ng Biblia ang mga mananampalataya na maging mga tagapamayapa. Sa Mateo 5 verse 9, sinasabi, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Binibigyan diin ng beatitude na ito ang mataas na pagpapahalaga ng Diyos sa mga aktibong naghahangad ng kapayapaan. Gayon din sa Roma 12 verse 18, sinasabing kung maaari, hanggat nasa inyo, mamuhay kayong may kapayapaan sa lahat ng tao. Inaamin ng talatang ito ang Totoo, ang sarap mabuhay ng mapayapa na wala kang kaaway, 'di ba? komplikasyon ng mga relasyon, ngunit hinihimok ang mga mananampalataya na sikapin ang kapayapaan sa abot ng kanilang makakaya. Pinapatatag pa ito ng Hebrew 12 verse 14, pagsikapan ninyong mamuhay ng may kapayapaan sa lahat ng tao at maging banal, sapagkat kung walang kabanalan ay walang makakakita sa Panginoon. Ang paghahangad ng kapayapaan ay hindi lamang isang pasibong posisyon, kundi isang aktibong gawain na nangangailangan ng pagsisikap at dedikasyon. Ito ay kaugnay ng tawag sa kabanalan na sumasalamin sa karakter ng ating Panginoong Diyos sa buhay ng mananampalataya. Habang papalapit ang eleksyon sa 2025, hinihimok ng mga prinsipyong ito sa Biblia ang lahat ng partido na hanapin ang mapayapang resolusyon at magtrabaho tungo sa pagkakaisa. Ang pananaw ng Biblia tungkol sa isang makatarungang mundo ay lubhang kaiba sa mga kawalang katarungan na madalas makita sa mga politikal na alitan. Sinasabi ng awit 82 verse 3 to 4, ibigin ninyo ang nararapat sa may hina at sa mga ulila. Ipagtanggol ninyo ang mga api at mga dukha. Iligtas ninyo ang mga mahihina at mga nangangailangan.
Iligtas ninyo sila mula sa kamay ng mga masama. Ang mga talatang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng katarungan at responsibilidad ng mga mananampalataya na ipagtanggol ang mga mahihina at api. Ang Isaiah 2 verse 4 ay naglalarawan ng isang propetikong larawan ng hinaharap kung saan maghahari ang katarungan ng ating Panginoong Diyos. Siya ang hahatol sa mga bansa at magpapasya tungkol sa maraming bayan. Papandayan nila ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsud at ang kanilang mga sibat upang maging mga karit. Hindi na magtataas ng tabak ang bansa laban sa bansa, ni mag-aaral pa ng digmaan. Ang pangitain ng kapayapaan at pagbabago ay nagsisilbing isang pag-asang paalala na ang plano ng Diyos ay magkakasundo at pagkakaisa, kung saan ang mga sandata ng digmaan ay gagamitin para sa mapayapang layunin. Mangyayari na lang yun sa araw ng kawakasan, sa araw ng paghuhukom mga tol. Kasi sa bayang banal, which is nakalagay din to sa Bible kung naniniwala ka sa Bible, mababasa mo naman yan Kung hindi ka naniniwala sa Bible at feeling mo parang wala namang kwentang aklat yan, wala tayong dapat pagtalunan. Di ba? Hindi ka pwede makipagtalo sa akin dahil hindi tayo magsasalubong dahil di ka naman naniniwala sa Bible Pero nakalagay sa Bible mga tol, sa bayang banal kasi, lahat ng mga bagay dito sa mundo wala na yun. Lungkot, pighati, hirap, pagod, wala nang mga dusa. Wala na lahat yun. Puro masasaya, puro payapa. Kaya lahat ng alaala natin dito sa lupa, mga tol, burado lahat yan. Bagong tao. Iba na yung katawan natin doon, di ba? Wala na tayong ibang gagawin doon kundi maglingkod, pumuri na lang sa Panginoong Diyos. Yun yung buhay na walang hanggan na pangako niya, di ba, sa ating lahat. So talagang wala na maglalaban doon. Pero habang nandirito tayo sa mundo, walang hula sa Bible na nakalagay, nagiginhawa pa ang mundo natin mga tol. Ang nakalagay dun sa Bible, ang nakalagay sa Bible, ang nakalagay sa hula, ang mundo papunta na sa kanyang kawakasan. Hindi natin mapipigilan yung mga gera, tagutom, lindol, kakulangan. Lahat yon mga tol, mangyayari yon. Yun kasi talaga ang nakatakda. Wala nang nakasulat sa Bible na ang mundo ay pupunta pa sa kanyang kaunlaran, sasagana pa ang tao. Wala nang ganun mga tol. Wala nang ganong nakalagay. Sasagana, uunlad mga tol, hindi na natin matatagpuan yun sa Bible. Ang makikita na lang natin yun pagdating ng kawakasan, kukunin yung mga mapapalad. Diba? Mapaparusahan yung mga maiiwan. Sa gitna ng politikal na alitan sa Pilipinas, tinatawag ng mga talatang ito ang mga lider at mamamayan na bigyang prioridad ang katarungan at katwiran. Kaya nga nakalagay sa Bible sing dami ng buhangin sa dagat ang mapaparusahan mga tol. Sa harap ng mga gira at alitang politikal, hinihimok ng Biblia ang mga mananampalataya na magtiwala sa plano ng ating Panginoong Diyos. Sa awit 46 verse 9 to 10, ipinapahayag, kanyang pinatitigil ang mga digmaan hanggang sa mga wakas ng lupa. Kanyang binabali ang busog at sinisira ang sibat. Kanyang sinusunog ang mga kalasag sa apoy. Kayo'y magsitigil at kilalanin ninyo na ako'y Diyos. Ako'y mabubunyi sa mga bansa. Ako'y mabubunyi sa lupa. Ang mga talatang ito ay nagpapatunay sa kapangyarihan ng Diyos na tapusin ang mga digmaan at tumatawag sa mga mananampalataya na magpahinga at magtiwala sa kanyang kapangyarihan. Nagbibigay din ang ating Panginoong Hesus ng pangakong nagbibigay ng kapayapaan sa 1:16 verse 33. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang sa akin kayo magkaroon ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Ang katiyakang ito mula sa ating Panginoong Hesus ay kumikilala sa realidad ng mga kaguluhan, ngunit itinuturo ang mga mananampalataya na hanapin ang kapayapaan sa Kanya. Alam na Siya ay nagtagumpay sa kaguluhan ng mundo. Ang mga turo ng Biblia tungkol sa giyera politikal ay nagbibigay ng isang komprehensibong balangkas para sa mga mananampalataya upang harapin ang komplikasyon ng mga alitan at tensyon. Inaamin nito ang pagkakaroon ng mga giyera na madalas ay sanhi ng kasalanan at pagnanasa ng tao, habang binibigyang diin ang kapangyarihan ng Diyos sa kasaysayan at sa mga pinuno ng mga bansa. Tinatawag ang mga mananampalataya na maging mga tagapamayapa, ipagtanggol ang katarungan at katwiran, at magtiwala sa plano ng ating Panginoong Diyos sa gitna ng kaguluhan. Kaya nga mga tol, tayo bilang mga tao, lalo na rito sa Pilipinas, hindi tayo dapat nakikipag-away,
Hindi tayo dapat nakikipagtalo sa ngalan ng politics, mga tol, sa ngalan ng politika. Hanapin natin yung kapayapaan. Dapat ang bigyan natin ng prayoridad, mga tol, yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Nandiyan diyan, oo, meron tayong mga sinusuportahan na mga kandidato, pero hindi yung todong suporta na kahit mali na yung ginagawa, suporta ka pa rin. Meron ka namang sariling kaisipan, eh. 'Pag alam mong mali, mali yun. Hindi mo kailangan baliktarin, hindi mo kailangan para lang masabing loyal ka, hindi. Maging loyal ka sa kabutihan sa Diyos, 'di ba? Hindi dapat dito kay Sara Duterte, kay Marcos, kung sino tama sa kanila, yun ang dapat mong suportahan, 'di ba? Kung sino yung mali sa kanila, alam mong mali, eh, wag mong, piliting ituwid, 'di ba? Hindi tayo dapat nakikipag-away kasi come and go lang yung mga yan, mga tol, eh, yang mga politics. After niya mapapalitan din sila, eh. So panibago na naman yun, 'di ba? Halimbawa ngayon, oh, wala na sa posisyon si Duterte, si Digong. Pero yung mga alagad niya nakikipagtalo pa rin para kay Digong, para saan? Sa ikauunlad ba ng bansa yan, eh. Regular citizen na lang yan, eh, wala ng posisyon sa gobyerno yun, eh, 'di ba? Dapat ang ginagawa nila suportahan kung sino yung nakaupo ngayon. Sa konteksto ng nalalapit na eleksyon sa Pilipinas sa taong 2025, matinding tunggalian sa pagitan ng pamilya ng Marcos at Duterte. Okay, putulin na natin 'to, yan. Matinding tunggalian ng dalawang pamilya. Silang dalawa yung nagtutunggalian, eh, 'di ba? Pero yung ibang mga tao nakikisali rin. Wala tayong pakialam sa tunggalian nila, mga tol. Basta makikita mo kung sino yung tama. Makikita mo naman maigi yan, eh, 'di ba? Gamitin mo yung mga gabay. Gamitin mo yun. Kapag puro paninira sa kapwa, puro bintang at ang gusto nila yung mga bintang nila papatunayan pa ng kabila na mali yun, hindi. Mali, maling-mali talaga yun. Kung ikaw ang nagbibintang, ikaw ang magpatunay. 'Di ba? Ay halimbawa na lang nung videong inilabas nila laban kay Bongbong Marcos, sila naglabas ng video, eh, sila nagbibintang, eh. Ang gusto nila si Bongbong Marcos ang magpatunay, mali 'yun. Sa korte, mga tol, kung ikaw ang merong ikaw ang maghahain ng reklamo, ikaw ang magpatunay, ikaw ang maglabas ng ebidensya, ikaw ang maglabas ng ebidensyang susuporta sa mga paratang mo. Hindi yung akusado ang, hahanap ng ebidensya niya, 'di ba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito, mga tol? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.